Di makontento mga puro abusado. Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit puro. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga-tanga, wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa taong tanga. Wag kang tanga, wag kang tanga-tanga, tangang-tanga, malamang na sa'yo ika'y madisgrasya. Anyway, mga kababayan, magandang araw po. So dito tayo sa part 2 ng Zero Logic series nila Baby Boss Samar tsaka ni Ghost Hunter 88. 'Di ba? Bago mag-start ang lahat, 'di ba? Nag-publish ako ng video kagabi. Gusto ko lang sanang sagutin 'to. 'Di ba? Yung video na pinablish ko kagabi, yung kasama si Nino Barsaga. Nasa ano po 'yon? Nilipat ko sa kabilang channel, yung Bungo Ghost Hunter TV na channel. So, nag-comment si play muna natin yung video na yun doon sa kabilang channel. Hindi para kasi yung kukote kasi ng kausap natin mahina eh. Hindi ako nagmamagaling hindi ako katalinuhan. Baka isipin nyo matalino ako High school ako, 75 ang average ng grade ko. Maligaya na ako noon, baka 75. Nag-college ako, halos lahat, kung makikita yung transcript ko, halos lahat puro 3. Diba? Maligaya na ako noon na maka-3 ako. Importante kasi sa akin, mababaw lang naman kaligayahan ko. Importante sa makapasa. Pero never ako maging tanga. Diba? Never akong maging tanga. So ito yung video na ginawa ko kagabi. Diba? Ito ay I'm so sorry kailangan ko explain dun sa mga nakakaintindi. Pagpasensyahan nyo na, pero kailangan kong i-explain ito sa mahihina ang ulo. So ipi-play ko to Magandang gabi po sa aming mga followers ni 18. Ito na yung pinakamalungkot na gabi yata mula nang nakilala ko si Linyo, sapagkat siya po ngayon ay I do not know kung kailan sila babalik. Parang ang sakit palang mamaalam sa isang kaibigan na taga-ibang dimension ng mundo. Ba't ako babalik dyan? Puro kayo mga baliw dyan. Ang ina mo ka. Ha? Ihampas lupa ka. Kinang ina mo ka, babalik, tadyakan kung ngala-ngala mong hayop ka. Yun ay si Nino Barsaga, yung bandang huli. So, nag-comment si Ghost Hunter 88 dyan. Ang sabi ni Ghost Hunter 88 dyan, buti pa kayo, nakagawa kayo ng nagpaalam. Ano daw? Buti pa kayo sino sabi magpapaalam siya idol? Ano daw? Gawa-gawa naman kayo ng story. Gumagawa daw ng story, sabi niya. 'Di ba? Nahawaan yung mga followers mo idol. Sana anak mo hindi mahawaan sa ugali nyo na magaling magbintang. Sabi ninyo budol kami. Baka kayo para kayong linta. Ano yung bintang dito sa video na to? Nakakaintindi ka ba ng sarcasm? Obviously hindi totoo. Ito ba si Linyo nyo? Si Nino Barsaga yan. Obviously hindi yan totoo. Ano ba? Kumuha ng clip sa inyo. Meme yan. Meme. Naintindihan nyo ba meme? Sarcasm. Sarcastic. Diba? Ganito lang yan, men, paano ba ipapaliwanag sa mga bugok ang sarcasm? Yung mga bagay na alam mo namang hindi totoo. Obviously hindi totoo to. Hindi pagbibintang at saka Ghost Hunter ang kapal na mukha mo na sabihan mo kung gawa-gawa ng story. Yung pagbintangan nyo ko na ako yung nagbanta sa inyo. 'Di ba? Sabi gano'n nung isang follower mo sa akin, bro, bawiin mo yung banta mo sa buhay ni Ghost Hunter 88, baka magka-problema ka. Ba't ako magbabanta sa'yo? Ano mapapala ko kapag pinagbantaan kita? Ang gusto ko, humarap ka sa akin sa debate. 'Di ba? Teacher si Baby Boss Samar, intindihin mo ang meaning ng sarcasm.
ng pagiging sarcastic. 'Di ba? Diyos ko naman. Anyway, pagpatuloy na natin. So, ang main topic natin mga men, itong dalawa, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka zero ang logic nitong dalawang to. At saka kung gaano kayo inuulol at ginagawang bobo nitong dalawang to. Hindi, totoo to. Ipapakita ko sa inyo, ay dito pala sa kabila. Ipapakita ko sa inyo, may patunay ako. Hindi ako dumadaldal ng walang patunay, di ba? Katulad ng pagka pumunta ako sa live ni Baby Boss, kung ano-ano sinasabi sa akin. Na minessage ko daw sila. Sabi ko doon sa live niya, sige ipakita mo nga sa live yung message ko sa'yo. Na binabantaan ko si Ghost Hunter 88, ipakita mo. Wala namang maipakita. Diba? Ito may papakita ako dito, ginagawa nyong bobo yung mga follower nyo. Umpisa natin to. Naalala nyo mga men yung kinontent natin before na sulat ng duwende? Naalala nyo yun? Diba? Ito yun eh, yung nakita yung sulat ng duwende. So i-play natin to. Ang title nito, months ago na tong video na to. Diba? Ang title, di ko maintindihan, sulat ng duwende na pinabigay niya kay Baby Boss. Ang galing niya kumanta. Anyway, doon na sa mismong sulat lang. So i-play natin to. Ano yun? Ano to? Ha? Guys, hindi ko naintindihan guys. So dito sa na to, obviously nakikita nyo naman yung writing ng duwende, di ba? Anytime pwede nyo nang gawa ng kopya yan. I-screenshot nyo yung screen nyo, then i-print nyo sa papel. May kopya na kayo instant ng sulat ni Linyo di umano. Di ba? So panoorin pa natin to. Man to naintindihan, anong sulat to? Sabi niya guys, ipabasa ko daw kay Baby Boss Samar po. Papabasa mo kay Baby. Ngayon tumakbo ka kay Baby Boss Samar. Ipa-translate natin kay Baby Boss Samar, di ba? Play natin. Salin natin. Isasalin nyo. Ayan po, baka may nakakaalam kung anong klaseng alphabet to ito. Di ba? Ayan pwede nyo ang linaw-linaw, di ba? Sige. Pwede naman kayong mag-comment, pero ako kahit kalugarin nyo pa yung buong diksyonaryo, magalugat kayo kung saan. Okay, translate mo na. Bigay. Bilisan mo lang kayo kasi. Silinyo? Oo, silinyo. Sige. Ito, alam mo to, 88. Yung ganyan. For storage to. Yan. Yan. That is letter is yan. Diba? Itong inaano mo? Naman, so letter. Sa balon, automatic na yan sa. Ano ibig sabihin sa balon? Hindi pa tayo. Yung pag ganito po, itutok ko kasi dito sa yung ganito yung parang check. Tutok mo daw doon. Si Ghost Hunter 88 naman di ko saan umaano eh. L4 po yung ganyan. Forward natin hanggang matapos, di ba? King Saba. But ito naman yung ganon po. O yan po. Yung ganon po, yan. Talagang ganyan po. Meron training sa'yo yung mga nanonood kung paano i-translate yung sulat ng duwende, di ba? Sige, panoorin na natin to at mamaya patutunayan ko na inuulol kayo na itong dalawang to. Letter Y. Hukayin. Yung 2, that is I. Wow. Ayan, hukayin. Ano to? Yan. Ayan, bilisan na natin. Pala yan. King. Ito, wala. Parang wala to. Parang wala. Dahil erasure yan eh. Sa atin pa yan, parang space lang yan. Woo! Bakit yun lang ang may ganon? Regalo. Sa akin. Ito sa huwag mong itapon yun. Yung 4, that is ayan. Itatabi ko yun. Tingnan nyo mabuti guys para malaman nyo kung bakit. Diba? Tinuruan mo pa. Guys, tingnan nyo mabuti para malaman nyo. In-encourage mo pa na tingnan mabuti yung message, diba? Pinangalandakan mo pa. Tama? Sinabi mo, diba? Guys, tingnan nyo mabuti.
Tingnan mo mabuti guys para malaman niyo kung bakit binigyan ako. Raw. Yung ano po, yung parang ganun star, that is W yan. Diba? O, tingnan natin yung kabuuan ng message. Kung ano yung kabuuan ng message. Para malaman natin yung message, men. Oh, may expert daw dyan kasi nabigyan ka daw ng... Yung binabasa namin. Forward natin. Ito po talaga yung paano Yung mismo meaning. Guys, ito nyo guys, nabasa nyo guys. Diba? Sabi mo, guys, tingnan nyo. Ang aking... So, message sa balon, sa malaking bato, hukayin ang aking regalo. Tapos yung ganun, regalo. Sa ikalimang araw ng paglubog ng buwan. O, diba? Naintindihan na natin kung ano message nung duwende. Diba? Agree ba kayo? Alam na natin yung message ng duwende, diba? O, ito, hukayin ang aking regalo sa ikalimang araw ng paglubog ng buwan. May minimension pang balon dyan. Hindi lang capture dito eh. Pero yan yung meaning ng message na gusto ipahatid ni Linyo. Then lipat tayo sa kabilang video. Dito na kayo ginagawang ulol nitong dalawan to. So di ba? Dahil siguro maraming nagkaroon ng interest na viewers, marami na nagpursigi sa inyo hukayin. At alam naman natin na hindi nyo naman talaga mahuhukay yan kasi gawa-gawa nyo lang yan. Imbento nyo lang yan eh. Diba? Kayo yung nagsulat nung kagaguhan na yun na sulat ng duwende dahil marami kayo napapaniwala at overwhelming na nagsasabi do sa kayamanan na yun. Ito ginawa nyo ngayon. Sabi ng mga viewers namin na na dahil baka magkakaroon ng interest doon sa kayamanan po. Diba? Kaya naisip namin na ibalik to sa'yo. Ako kung gagamitin ko ang kukote ko, kung yan ay tunay na kayamanan, kung ako lang ewan ko sa inyo kung hindi ko na dapat kino-content yan eh. Sa totoo lang. Diba? Bakit kailangan i-video nyo? Kasi nga, gusto nyo nang may maipalabas. Nakatarantaduhan. Na gusto nyo ipalamon sa mga viewers nyo. O sige. Kaya dun pa nga lang zero logic na to eh. Di ba? Pakita mo. Ayan. Alam mo ba, Linyo? Guys, ito yung sulat. Linyo? Pinakita niya na naman yung sulat, ano? Ito yung sulat. Pwede lang ba? Ibabalik ko to sa inyo. Kasi parang delikado po. Delikado daw. Bakit delikado? Sige lang, Linyo. Ayaw daw niya, ayaw. Tanggapin mo Linyo kasi delikado yung pamilya namin po. Delikado daw pamilya. In the first place, kung di ba naman kayo walang utak, bakit binroadcast nyo yan? Kung delikado pala. At ngayon, sinasabi mong delikado, pinapakita mo pa sa camera. Salamat po, naintindihan mo kami. Huwag ka mag-alala Linyo. Darating ang panahon. Darating po ang panahon. Mahukay natin yan. Masagasaan po. Wala. Kasi napipressure na kayo sa sa mga audience nyo na kailangan hukayin nyo yan. Kasi wala naman kayo mahuhukay. Ginawa nyong kabulshitan. Sinusoli nyo kunyari. Pero bakit nyo isusoli? Ano pa ang use para isoli para hindi magamit yan? Alam na namin kung ano meaning yan eh. Binroadcast nyo na. Ano yung logic doon? Zero logic, di ba? Walang sense na isoli mo pa yan dahil nandito na sa amin yung yung message ng sulat na yan. Kahit sunugin mo ngayon yung sulat na yan, wala nang sense. Kayo pa ba? May sense pa ba na ibalik niya yan? Alam na nating lahat. Itinuro mo pa nga sa mga audience mo na kung ano yung basa eh. Kung paano nga i-translate, tinuturuan nyo pa eh. Letter S ka mo. Ito yung letter S, di ba? Kahit alam natin peke yan. At kasi laki ng sulat ng totoong tao, di ba? Pero tinuro nyo, kaya zero logic to na ibabalik mo pa yung sulat na yan para, alam mo yon, para dahil delikado, di ba? O panoorin pa natin ha. Kung may-ari ng lupa dyan, hindi niya alam talaga na may meron na nakalagay doon. Hindi niya daw alam na dahil binroadcast mo na. Di ba? Hindi kayo maintindihan eh. Alam nyo, kayo, parang ganito yan men kumukuha ka ng malaking bato tapos pinupukpok mo rin sa ulo mo, kinakagat mo rin yung sarili mong buntot eh. Dinidefy mo yung sarili mong logic. Alam mo palang delikado, ba't pina-flash mo pa rin yan?
Di ba? Hindi, maliban ba sa pagbasa dyan, ano pa ba magagawa ng papel na yan? Message lang naman ang meron dyan eh. Kaya anong sensasole? Alam na namin lahat. Yung sa ikalimang buwan mahuhukay yung kung ano man pwedeng hukayin na yon. Wala namin. Alam na namin lahat ng message niyan. Ano pa ba ang use para isoli mo yan? Walang logic, di ba? Tapos hindi talaga siya siguro pumapayag, no? Pag may mag-treasure hunter doon. Hindi nga niya alam, baka tayo pa mapagbintangan, kami pa mapagbintangan na naghukay doon eh. Hindi, alam nyo, fault nyo rin talaga yan. Kasi nga, let's say, hindi kayo magte-treasure hunter dyan. Unang-una, alam na ng treasure hunter, kung may bobong treasure hunter na maniniwala dyan sa ginagawa nyo, let's say, nagkaroon ng tangang treasure hunter na naniniwala dyan sa pinagagagawa nyo. Kayo pa rin nasisisihin yan. Alam mo kung bakit? Kayo yung nag-flash ng message niyan eh. Kayo yung nag-translate niyan eh. Diba? Kayo yung dahilan kung bakit may magbubungkal ng lupa dyan. Kahapon, kagabi nga lang kami nagpunta doon. Tapos nagulat nga kami. Biglang ganun na lang. Sabihin mo kay Linyo, ilalagay ko na doon. Narinig man niya eh. Sige. sabihin mo kay Linyo, ilalagay ko na doon. Sabi ni Bibo Samar. Narinig naman niya. Ginagawa nyo yung tanga yung sarili nyo. Sa totoo lang, hindi lang audience yung ginagawa nyo yung tanga, pati mga sarili nyo ginagawa nyo rin tanga. Inyo, ilalagay ko na yung, isauli ko na yung sulat po, ha? Ayan, isa sa uli na po. Sige po, sige. Nonsense. Dito lang po. Nonsense. Nonsense. Diba? Walang sense. Nonsense. Ito guys. Ha? Diba? Ako paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi ako ganong katalino. Diba? Mamaya tanungin mo ko sa mga ibang bagay. Halimbawa, bigyan mo ko ng computation. Malay ko dyan, lalo na math. Problem solving. Mahina ako dyan, pero hindi ako bobo. Hindi ako bobo enough na paniwalaan tong ginagawa nyo. Pwede ba? Pwede ba, Ghost Hunter 88? Baby Boss Samar? Pwede ba? Ito pa, may isa pa dito eh. Ibabalik na po namin yung sulat ni Linyo. Ito, kasi di ba sobrang pressure na sila siguro sa mga viewers nila just sa kayamanan na yan. Kasi alam nyo, dalawang bugok. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Alam nyo naman yung status ng kababayan natin. Lamang ang mga mahihirap sa atin at mga desperado na makaraos sa kada isang araw. Malaki sa kanila yan eh. Yang pag minimension nyo yung treasure na yan, syempre, di ba, hindi mo may iwasang may maniwala, lalo't na mga influencer kayo. Dapat alam niyo yung responsibility ng isang influencer. Di ba? Ang technology ngayon ay hindi lang para sa mga mayayaman. Kahit mga katulad naming mahihirap. Di ba? Nakakapag-YouTube na kami. At pwede ka namin mapanood lahat ng kabulsitan na sinasabi mo tungkol sa treasure na yan. Talaga mag-i-interest kami. Kaya gano'n, napipressure na kayo siguro na maraming nanonood sa inyo na gusto nyong hukayin yan at ipamigay nyo yung kayamanan na yan. At saka, yun sa viewers din natin, no? Ayan, lahat ng mga... Diba? Dito, nagda-damage control na kayo sa part na to. Gumagawa kayo ng paraan para mawala na yung interest ng mga tao dyan sa treasure na kinalat nyo. Dyan sa bato na pinukpok nyo sa ulo nyo. Diba? Viewers po, no? Nasabi na ipahukay. Guys, delikado po yung buhay namin. Meron na. Di ba naman kasi another red flag, para sa mga delikado ang buhay namin. Kung di naman kayo mga bobo talaga, in the first place, dapat inisip nyo na yan bago nyo winigayway yung letra ng duwende. Di ba? Alam nyo kasi, dahil atat kayo magkaroon ng content, sinubo nyo kagad sa YouTube. Di ba? Yung invento nyo. O sino nahihirapan? Di kayo din ngayon. Di ba? Hanap dito sa todo paliwanag kayo, todo gawa kayo ng paraan para mawala ang interest ng mga manonood dyan sa lecheng kayamanan na yan na dinaldal nyo. In the first place, kung ayaw nyo, dapat hindi nyo na dinaldal yan. Hindi sasakyan ko kayo, doon ko kayo pupuntahan sa punto na halimbawa totoo yan, di ba?
dapat pagkadating sa kayamanan, alam nyo naman dapat kung paano itrato yan eh. Diba? Let's say totoong may kayamanan, huwag nyo na i-broadcast sa public. Diba? Teacher yang kasama mo, wala bang utak yan? Sa mga ganyang bagay? Ikaw naman. Diba? Alam ko, hindi, sa totoo lang, hindi ako nambubola, sa totoo lang, feeling ko naman, sa totoo lang ha, feeling ko lang, matatalino naman kayo sa totoo lang Hindi ako nambubola. Di ba, nasasabihan ko kayong bobo minsan, or tanga, or expression lang yon. Expression lang yon. Di ba? Halimbawa, katulad nung paliwanag ko do sa una, kapag sinabi ko kasing putang ina mo, hindi naman nangangahulugan na puta talaga ang nanay mo. Expression lang yon. Di ba? Kaya ako nasasabing bobo tanga kasi nga, kayo mismo yung nagbabanggaan. Di ba? Para anong nangyayari ngayon, sinisisi nyo pa yung audience na pinipilit kayo maghukay. Kayo naman na naglabas niyan Di ba? Napaka-lame lang talaga ng anong tawag dito? Ng damage control na ginagawa nyo sa ginawa nyo. Kayo na bahala. Intindihan nyo po kami. Kasi mayroon din nag-suggest na hukayin. Di ba? Hindi nyo masisisi yun kasi nga unang-una, baka yung nag-suggest na yun, nangangailangan din, tapos kayo, ganyan din ang dinadaldal nyo. Di pa nga lang yung na-upload, tapos biglang may naghahanap na Ayan. Siguro sino sisisihin? Yung mga yung mga viewers nyo pa sisisihin nyo? Sira din pala ang tuktok nyo O ito ha, may itatanong daw si Ghost Hunter 88 kay Linyo. Alin nyo? Ito yung pinakatanga na ginawa mo. Actually, ginawa mong evil si Linyo dito Ginawa mong masama si Linyo dito. O, pakinggan nyo ha. Kasi ito na lang yung tanging paraan na naiisip nila para tigil-tigilan nyo na yung kayamanan na yan. O, pakinggan nyo. Pag nakuha namin yung kayamanan, wala bang kapalit? Meron daw kapalit, sabi ni Linyo. So, ang image pala ni Linyo ngayon, mapanlin lang. Diba? Dinideceive lang pala kayo. Evil pala yan Diba? Akala ko ba tumutulong yung Linyo na yan ng bukal sa kalooban? Yung pala may kapalit. Sinasabi nyo lang kasi yung may kapalit na yan para hindi na kayo ipursigi ng mga tao. At wala na mag-interest dyan sa kabulshitan nyo. Diba? Hindi kayo nag-iisip ng gagawin yung dahilan. O ngayon, ginawa nyo masama si Linyo. May kapalit daw. So, naghihingi pala ng kapalit niya si Linyo At yan alam naman natin ano ba yung mga naghihingi ng kapalit. Mga demonyo yan yung ganyan. Diba? Tapos ito ba, natawa pa ako dito Bakit hindi mo nasabi yung pagkuha ko ng papers, no? Diba? Dinidefy yung sarili nilang logic. Diba? Kung may kapalit pala yun, nasa sulat dapat doon. Natanong niya tuloy si Linyo. Bakit hindi mo sinulat doon? Yung na may kapalit pala pag kinuha. Diba? Kasi sila, mismo sa sarili nila, yung ginagawa nilang dahilan, nabubulshitan din sila. So sila rin ang sumasagot dun sa katanungan sa mga potential na maging tanong sa kanila. So play natin, ano ba yung dahilan? May sulat pala. Ano pang kapalit po? Guys, sabi niya guys, hindi pa daw niya alam. Tamo, hindi. Pwede ba yon? Ibibigay ko sa iyo yung isang bagay tapos hindi ko alam kung ano yung kapalit. Hindi mo lang talaga kasi masabi. Ano yung kapalit? Buhay ba? Or buhay ng minamahal mo? Or buhay ng kung sino? Usually yan lang naman sa folklore 'di ba? May buhay na kapalit minsan. 'Di ba? So hindi mo lang talaga masabi ngayon kasi nga iniiwasan mo rin na maging evil si Linyo. 'Di ba? Hindi, alam nyo, serious talk tayo mga huwag kayong magagalit sa akin. Di ba tinuturuan ko kayong gumamit ng utak? Di ba? Hindi, actually, kaya nyo namang let's say, erase, baka sabihin nyo naman, sobrang talino ko. Hindi, alam ko, kayo mga nakikinig sa akin, alam ko matatalino kayo.
Alam ko kung ba't nasabing matalino? Nakakapag-type kayo eh. Nakakapag-comment kayo sa akin eh. Kapag ka binabash nyo ako sa video ko, alam ko matalino kayo. May reasoning kayo eh. Pero dito sa kagaguhan nitong dalawa na to, hindi nyo nahahalata. Diba? Hindi nyo nahahalata na ginagago kayo. Bibigyan sila ng pera ng isang mabuting duwende, tapos yung pala may kapalit. Tinatanong yung kapalit, hindi daw alam. Eh di tanga. Bago ka makipagpalit sa isang bagay, dapat alam mo na yung kapalit. Di ba parang ganito yan eh, no? Magti-trade tayo, magbabarter tayong dalawa. O yung kalabaw mo pare, papalitan ko ng... Anong papalit mo? Hindi ko alam. Pero hinahain na sa'yo yung yung binibigay mo. 'Di ba? Pero hindi niya lang alam kung ano yung Pwede ba, men? Pwede ba? Pwede ba? Gamitin niyo yung utak niyo naman dito. Ginagago kayo nitong dalawa na to. Ginagago kayo. Sige, magalit kayo sa akin. 'Di ba? Kapag nagalit kayo sa akin, hinahayaan niyo lang maging bobo kayo. Hinahayaan nyo lang gawin kayong bobo nitong dalawang to. Anyway, yung mga nakikinig sa akin, mag-comment kayo. Sige, kahit anong, hindi, baka mali ako, di ba? Ipaliwanag nyo sa akin yan. Ipaliwanag nyo sa akin. Hindi, baka mali yung pagkakaintindi ko. I will accept kung mali ako. Di ba? I-correct nyo ako. Mag-comment kayo sa baba kung mali yung sinasabi ko tungkol sa panggagago na itong dalawa sa inyo. Sige, comment kayo sa baba. Hihintayin ko ha. Diba? Willing akong i-correct. Diba? Kung mali ang pagkakaintindi ko. Na ginagago kayo ni Baby Boss Samar at Ghost Hunter 88. Sige. Maraming salamat po. Paki-comment na lang po sa baba. Bye-bye. Tama na mas marami ng mulat. Iba ba peking bako? Tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin.